Dante, ano ang inaasahang mangyayari o matalakay dyan sa status conference sa kaso ng dating Pangulo mamaya? Magandang tanghali, Ella. Inaasahan natin na pangunahing matatalakay dito yung partikular na petsa kung kailan magsisimula ang formal na paglilitis sa kaso ng dating presidente. Sa kautusan na inilabas ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC noong isang linggo, gagawin mamayang hapon oras dito sa Pilipinas ang unang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Pag-uusapan ang agenda bilang paghahanda sa formal na paglilitis sa dating presidente. Kabilang sa mga tatalakayin ang posibleng petsa ng pagsisimula ng trial, ang dami ng mga saksing ihaharap ng prosekusyon, mga wikang gagamitin sa korte at ang mga protokol para sa proteksyon ng mga saksi. Tatalakayin din ang mga aplikasyon para sa partisipasyon ng mga biktima sa kaso. Inaasahan na dadalo dito ng personal ang legal representative ng mga biktima ng war on drugs matapos tanggihan ng ICC na dumalo sa pamamagitan ng remote video link dahil na rin sa issue sa seguridad ng koneksyon para sa mga private session. Ang status conference ay itinakdang maging bukas sa publiko, ngunit maaaring magsagawa ng mga pribadong sesyon ng korte kung kakailanganing talakayin ang mga tungkol sa seguridad ng mga saksi. Samantala, pinayagan naman ng Chamber ang kahilingan ni FPRRD na huwag nang dumalo ng personal sa status conference. Ayon sa kanyang kampo, buo ang tiwala ng dating Pangulo sa kanyang legal team na haharap sa mga administratibong usapin ng kaso. Ella, dahil nga kinumpirma ng ICC ng International Criminal Court, itong bago na ngayon na legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pangunguna po yan ni Mr. Peter Haynes, siya yung pinaka-legal head ng legal team ng dating presidente at ang kanya namang associate ay si Kate Gibson bilang associate counsel. Ito ang ay matapos na payagan ang pag-atras ng dating legal team ni FPRRD sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman. Yan mo ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.